Yun, what's up mga kagaston? So, another video for today. Heto nga pala yung part 2, yung sa video natin na nagpalit tayo ng ECT sensor. Yun kapag mainit na yung makina, dun siya humahagok-hagok. So ngayon, eto bumalik si sir para i-check ulit kung ano yung kailangan ayusin pa rin. Kasi hindi maayos-ayos na problema. Na-stress na ako, na-stress na rin yung may-ari. So, bago ang lahat, intro muna tayo. So, ayun mga kagaston, ngayon sinubukan namin. Sinalpak ko yung fuel pump ko sa motor ni sir, ayan, galing sa motor ko yung fuel pump ko mismo. Isinalpak namin dito. Ang problema kasi dati ng motor ni sir, once na sobrang init na ng makina, yung gumagana yung fan, ayan, tulad yan, gumagana yung fan nya. Ibig sabihin kapag gumagana na kasi yung fan, sobrang init na ng makina mo. So, ang nangyayari kasi dati, kapag sobrang init na ng makina, hindi mo na mapaandar ng maayos, kumbaga humahagok-hagok na talaga siya. Ngayon, pinatry ko yung fuel pump ko kay sir. Ngayon, ipapasubok natin sa kanya. Sobrang init ng makina niya, mga kagaston. Ayan, gumagana yung fan. Ayan, try mo yan. Nasa 30 minutes na mahigit na umaandar. Ngayon, yung fuel pump, yung pinalitan muna natin. Tinry ko lang yung fuel pump ko. Dati, pag ganito na kainit, gumagana na yung fan, humahagok na. Ayan. Hindi mo man siya matotrottle ng ganyan. Hindi mo siya matotrottle ng ganyan. Ngayon, kahit i-throttle, sige. So, ayun, kahit isagad yung throttle, ilimit, hindi siya nagloloko, hindi na siya umahagok. Ngayon, tatry naman yung kinakambyo. Kahit hindi sagad, kinakambyo lang. So ayun, ngayon hindi na siya nagloloko. Hindi tulad nung nakaraan, after naming palitan ng ECT, nung naabot na niya yung init, ganun pa rin, nagloloko pa rin, humahagok pa rin kapag mainit na yung makina. Kahit naka center stand, paandarin mo, or ibabiyahe mo, ganun pa rin, humahagok siya. Basta sobrang init na ng makina. Ngayon, napag-alaman ko, sa kanya mismong fuel pump, so patay muna natin yung motor. So yun, napag-alaman natin sa kanyang mismong fuel pump. Meron palang ginawa yung dating may-ari nito kasi si sir, bali second owner na siya. So yun, binaklas ko yung kanyang fuel pump. Napag-alaman ko na yung dito, sa taas, tinakpan yung butas. So nilagyan siya ng tornilyo, ayan, nilagyan ng screw. So nilagyan siya ng screw kasi may mga vlog sa YouTube ang ginagawa, yung butas na yun tinatakpan para mawala daw yung pugak kung ikaw ay naka-aftermarket pipe. Pero lagi kong sinasabi, katagalan kasi merong side effect yun. Kahit nung napanood ko rin yung video na yun, merong kasing side effect katagalan. So, yun yung naging problema. Meron siyang tornilyo. Ayan. So, tsaka nilagyan din ng teflon to para siguro hindi makalas. So papakita ko sa inyo yung butas. Kalasin ko muna yung mismong fuel pump. So ngayon mga kagasto, napag-alaman ko na itong kanyang fuel pump, yung butas na yan, ito, tuturo natin dito. Ito yung butas na to, tinakpan. Nilagyan ng tornilyo. Ito yung nilagay, yung screw na to. Kaya ang nangyayari kapag sobrang init ng makina, nagloloko siya, umahagok-hagok na. Ngayon, ang ginagawa ni sir, kapag nagpagat siya,
nagiging okay na naman. Tapos kapag uminit ulit, ganun na naman. Kasi ang dami na namin sinubok kasi yung isang customer ko, ganito rin nangyayari kapag mainit na yung makina, humahagok, namamatay. Nagpalit kami ng spark plug cap, at saka ignition coil, spark plug. Doon pa lang siya, una nagpalit kami ng spark plug, hindi pa rin okay. Nagpalit ng spark plug cap, hindi pa rin okay. Kapag mainit, nagloloko. Nag-throttle body cleaning kami, nagpalit kami ng fuel pump filter, ganun pa rin. Nung nagpalit siya ng ignition coil, doon umayos. Pero itong motor na to, iba naman. So dami na namin pinalitan. Kahit ignition coil, nagtry kami. Nagtry din kaming ECU, pati injector. Ganun pa rin. So, eto yung napagalaman ko nung binuksan ko yung kanya mismong fuel pump. Kasi nga, napalatin na rin tong dynamo na to. Meron palang tornilyo. Nilagyan siya ng screw dito. Kasi mayroon sa vlog sa YouTube na para daw mawala yung pugak, tinatakpan nila yan. So, para sa akin, hindi siya advisable. Lalo na katagalan. Sisirain niya yung fuel pump mo. So, ngayon, tinanggal ko siya. Ngayon, susubukan natin kung hindi siya magloloko. Ngayon, kapag nagloko, kailangan bumili ni sir nito, yung sa taas lang. Kasi ito okay naman, yung sa taas lang ang bibili niya. Baling nakasalpak sa motor niya niyan, yung fuel pump ko sa motor ko. So, yun lang. Hanggang dito lang yung video natin. Ito yung part 2 na napanood nyo, nagpalit tayong ECT. So, hindi yun yung problema. So, ito pala. So, hanggang dito na lang yung video. God bless sa inyo.